Pilipinas ang oras, 16 na minuto makalipas ang alas 8. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo. Para tama ang alam mo, tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L. Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Damdaming Bayan. Isang magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayong araw ng Monday, Monday pala ha, pero huling araw na po sa buwan ng Hunyo at swell day po ngayon. Kaya naman, kumusta? Masaya ba? Uubos na agad ang sweldo. Pero ngayong araw din po, kasabay nga ng katapusan ng Hunyo, tapos na rin po magtatapos na rin po ang termino noon pong ilan nating mga politiko ng lalo na po yung 19th Congress at inaasahan lalo na din yung mga LGU, mayor, vice mayor, magsisimula na sila ng kanilang mga termino ngayon, yung mga nanalo noong nakaraang eleksyon at of course ang Kongreso po tatawid na sa 20th Congress simula po bukas, July 1. Pero yun pong joint opening ng Senado at ng Kamara ay sa July 28 pa. Kasabay po yan ng ika-4 na State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos. Marami tayong mga issue ngayong araw na tatalakayan dito sa ating programa at isa nga po sa pinag-uusapan na balita na simula pa po noong nakaraang linggo ay tungkol po doon sa mga sabongero at kanina nga po may mga nakapanayam ang ating mga kasama dito sa DZRH ay sa 2x2 lalo na po yung mga nag-aalala sa mga mahilig kumain ng tawilis. Di ba yung mga katulad ko, paborito ang tawilis. Mukhang yung iilan nawawala ng gana dahil nga po doon sa binunyag nitong si alias Totoy na sabi niya yung mga nawawalang sabongero more than 100 sabi niya inano daw sa Taal Lake doon daw itinapon yung mga bangkay. So sorry po, yung mga labi ng mga missing sabongero. So ilan po yan sa mga nag-aalala yung ating mga kababayan at kaakibat po niyan of course ang mababa na bentahan. So parang bumabagsak na po yung sales ng ating mga kababayan na nagbebenta ng tawilis, ng tilapia at bangus na hinahango dyan sa Taal Lake. Pero yan po ay cultured naman, sabi nung ating mga may-ari ng mga palaisdaan, hindi naman po sila doon mismo sa Taal Lake. At sana mawala na yung agam-agam ng ating mga kababayan dahil hanap buhay din po nung ilan sa ating mga kababayan na naghahanap buhay sa pamamagitan po ng pagbebenta ng isda na hinahango mula dyan sa Taal. So mukhang kailangan na ma-convince yung ating mga kababayan na hindi kumain ng kumakain ng tao yung mga isdang nabanggit para naman yung kita ng ating mga kababayan din nangingisda hindi maapektuhan. Damdaming Bayan. Pero alam niyo po ba na mayroon sa ating lumapit? Sige po, maraming salamat pa yan. Mayroon po sa ating lumapit dito na samahan ng mga magsasaka mula dyan sa Bulacan. At sila ay mayroong sulat na ipinarating kay Pangulong Bongbong Marcos at sa kalihim ng Department of Agriculture dahil po itong grupo ng mga magsasaka mula sa San Miguel, Bulacan ay hiniling nila. Mayroon po silang hinihiling sa Pangulo
na pansamantalang itigil ang pagbebenta ng 20 pesos na kada kilo ng bigas sa mga nangangailangan ng mga kapuspalad at palitan na lang daw po muna ito pansamantalan ng cash program subsidy. Ang pakiusap po nilang ito dahil nalulugi po yung mga magsasaka, yung mga nagbebenta ng palay dahil dito po sa kanilang letter ay bumagsak na ang farm gate price ng palay sa halagang 7 pesos kada kilo. So hihimayin po natin yan, pag-uusapan natin yan, hinihiling po nila ito sa Pangulo at ito pong letter na ito na naka-address sa Pangulo ay natanggap na ng Office of the President noong June 16, 2025 at nakasaad po dito yung kanila pong mga hinaing, yung mga dahilan kung bakit po nila hinihiling sa Pangulo na pansamantala lang naman po na itigil muna yung 20 pesos na kada kilo ng bigas. Meron po silang mga rason, dahilan. Actually, hindi lang po sila yung grupo. Ito po ay grupo nila Kasa ni Shoson. Pero sila ka Rosendo so ay may binabanggit din po. Halos parehas din po sila ng sinasabi. Yung kanila nga po medyo mataas pa, 10 pesos. Pero itong sa Bulacan, mga magsasaka sa San Miguel, Bulacan, 7 pesos yung kada kilo ng farm gate price ng palay. Damdamin Bayan. Makakasama niyo po sa programa. Dito na po sila kay Mayor Deo Macalma. Pansamantalang ako lang ang nag-main anchor pero nandito na po sila kay. Magbabalik tayo sa ating programa at sa ating pagbabalik. Makakasama niyo na po sila kay Mayor Deo Macalma. Pilipinas ang oras. Ito naman po si Sister L. Elaine Apit. Hindi ako nagpakilala, no? Magbabalik tayo. It's 8:23. Ang oras na yan ay hatid sa inyo na. Pakiramdam ko, hindi na ganun kalala. Kaya ingat-ingat po dahil sa sama ng panahon, pabago-bago mainit, uulan, babaha, lampas tao, hanggang bubong ng bahay sa nabotas. Grabe. Kawawa. Oy, congratulations sa mga nanalo ng eleksyon. Abay, mamaya 12:01 ng tanghali. Ayan, uupo na kayo. Yes, at may mga graduate na. Nagpaalam na. Yes, yung mga graduate na tapos na ang term. Pwede kayong bumalik next year. Ay, next election. Ayan. Next election lang. Next election. At yung mga hindi sinuwerte nung nakalipas na election, better luck next time. Yes. Ayan. Sabi nga, failure is just a detour to success. Yeah. Diba? Gusto ko yung pampalubang loob mo. Yes. Pero marami tayong issue ngayon, Sister L. Ayan. Pinapahinggan ko yung report ni Edniel Parosa kanina. Ha? Ayan. Nanumpa na pala si Mayor Vico Soto. Ha? Ayan. Andun ang bossing. Ha? Yes. The great playboy. Ito talaga. Ayan. Abay, pabiro-biro yung sinasabi ang gusto maging presidente ng kanyang anak. Pero half-meant yun. Aha, yan na, birong totoo yan. Oo, pero why not lakay kung hinog na, yes, alam mo yun, hindi nagmamadali dapat Pag hinog na at pwede na. Kung ganyan ang leadership lakay, yes, why not, diba? Alam nyo na kung paano pamahalaan ng Pasig ni Mayor Vico, ha? Kaya Yorme Isko Dumagoso, ha? Ready ka na, ha? Ay, alam mo lakay, mai-segue ko lang po. Si Yorme, bakit? Hindi, kay Mayor Vico. Kay Mayor meron Vico. akong nakitang service ng 2 LGU. Hindi ko nababanggitin yung isa. Okay. Antindi nung lakay. Ano? Parang tawag ito, ano ba tawag? Intersection. Okay. So, dire-diretso. Itong isa, hindi na giveaway, dire-diretso. Yung mobile vehicle ng isang LGU. Alam mo yung Pasig. Kasi may nakalagay Pasig wala namang mukha diba? May nakalagay Pasig. Pasig yung dire-diretsong sasakyan. Hindi laka, yung isang LGU. LGU. Pero yung Pasig, wow. Tumigil talaga siya, nag-giveaway siya. Sabi ko, bang galing talaga kahit yung mga driver nila ng Sino yung dumaan na nagtuloy-tuloy? Ayoko sabihin. Pakilala kasi natin yung baka maano ko Bira naman yan, Ay, sabihin ko na. Mandaluyong.
Oy, si Mayor Benhar Abalos. hindi naman si Mayor Abalos dun eh. Si chairman, si Hamburger. Hindi di si Mayor si na yun, diba? Menchi. Menchi na. Oo. Nagulat ako lakay kasi barubal talaga. Oo, pero nakita ko itong El Pasig talaga lakay, nag-giveaway siya. Sabi ko parang yung impression ko kay Mayor Vico mas lalong lakay. So hindi lang kay Mayor Nasa maayos, tao din pati niya. mga tao niya Oo, maayos. lakay. Isipin mo yun. May mga tumatawid kasi. Oo, na may matanda, may bata. Ayan, diba? dyan tayo saludo kay Mayor Vico, di ba? Noel Medina. Ha? Oo, Ayan. ako natuwa lang ako personally lang lakay. Baka sabihin bias ako. Kasi yung iba dyan nasa pwesto sinasabi niya, kailan pa tayo abusong wala na sa pwesto. Pero congratulations lakay dun sa mga uupo na mamaya officially. Sana ay gawin ng maayos ang trabaho. Tama, ayan. Ayusin po ang trabaho natin. Isama na rin natin yung mga bagong senador. Ayan. Yan! Kongresista. Ayan. Ayan, gobernador. Ayun. Mga mayor. Mga bukal. Ayan, konsihal. Magandang umaga Pilipinas. Ako po si Deo Makalma. And of course, ito ulit si Sister L, Elaine Apit at Diyos Marhay na aga sa Induga Boss. Kaya ang sabi ni Senator Ping Lacson sa kanyang kapwa senador, huwag maging katawa-tawa ang Senado. Ayun. Huwag tayo maging clown. Maging clown. Huwag daw ibasura impeachment case laban kay VP Sara Duterte Carpio. At ang sabi naman ni Justice Sam kanina sa panayam ni Jerry Basa 2x2, abay aaksyonan lamang ni Ombudsman Sama Martires kapag natapos na ang impeachment trial at kung ano ang desisyon ng Senado. Yes. Kung ano ang desisyon ng impeachment court, doon lang aaksyon ang ombudsman. Yes. Pero ngayon, alamin nga natin ang latest mula sa Malacanang, Sister L. Pero batiin mo natin yung mga taga Nabotas. Mayor Toby. Ang pangalan ng anak ni Mayor Toby. Yung mayor ngayon, ang pangalan ng mayor doon. Sorry, yung tatay ang natatanda ko. Grabe yung baha dyan. Mahabig ka kasi bumigay pala yung dike. Yes, lakay. Nung Sabado. Diyos ko po. Ha? Grabe yun. Ayan, nasa evacuation center pa yung mga Si kababayan Mayor natin. John Ray Tiangco lakay. Ayan, John Ray Tiangco. Ayan. Anak ba ito o pamangkin ni anak yata ni Congressman Toby ito, di ba? Ayan. Anyway, dumako tayo sa Malacanang, Miss Let, at ay maganda umaga sa ating mga magsasaka sa Bulacan, Central Luzon. Paging Agriculture Secretary Kiko Chulaurel at Mr. Lacson ng National Food Authority. Yes, ng NFA. Abay, dumulog na po rito sa aming himpilan yung ating mga farmers dyan sa Central Luzon. Bakit 7 pesos? 10 pesos ang kada kilo ng palay. Alam mo lakay, speaking of, may nag-comment ngayon lang. 8 pesos naman sa Nueva Ecija. Diyos ko, ha? Kung dyan sa Bulacan, 7. Sa Nueva Ecija, 8 pesos lakay. Nakakaawa yung mga magpapalay. Ang tanong po natin mga magsasaka dyan sa Central Luzon, nasaan ang gobyerno? Ayan. Kawawa din sila talaga lakay. Ay nako talaga. Mr. President, pakitignan po ito. Ayan, National Food Authority, Mr. Lacson, at Secretary Laurel. Abay, kawawa naman itong ating mga kababayan na mga magsasaka. Lakay, ang aga-aga ng grupo nila, yung mga galing sa Bulacan, nandito. Mamaya nga, i-ready mo nga yung letter nila at babasahin natin. Ha? Ayan. At pakidulog na rin ito, Miss Leta, mamaya kay Apo Lucas Bersamin para mailagay po dyan sa lamesa ni Presidente Bongbong Marcos. Daming bayan. Abay, tama-tama pala. Abay, tingnan mo nga namang ang irony nito. Bakit lakay? Nagre-reklamo ang ating mga farmers sa Central Luzon, Bulacan, Nueva Ecija. Papuntang Nueva Ecija ang Pangulong Marcos ngayon. Ay, di saktong-sakto lakay. Sana naman makausap ang mga magpapalay dyan. Mr. President, pagalitan mo yung mga nagmamanipula ng dyan, yung mga rice traders dyan, yung mga middlemen. Ayan, Pangulong Bongbong Marcos, biyaheng Nueva Ecija ngayon para sa serye ng aktibidad na may kaugnayan sa agrikultura. O kita nyo, ha? Ito na. Abay, mukhang tinataon lakay ng tadhana. Abay, tama-tama pala ito, Miss Leta. At Governor Oye Umali, ayan, Governor Daniel Fernando,
baka pwede niyong pakialaman ito ibulong niyo kay Presidente, ha? Na nagre-reklamo ng ating mga farmers para na magkakaroon ng food security pagkaganyan. Oo, lakay kasi Alang iya. kung bibili ng murang-mura sa kanila, ibebenta ng mura, kaso ang problema, sila naman yung lugi. Aha, at saka hindi lang yan, baka tamarin na silang magtamad, magtanim. Oo. Kasi lugi din naman. Oo, kaya siguro dapat ito tingnan din ng ating gobyerno, lalo na ang National Food Authority. Mr. Lacson, sir. Ayan, tawagan ka na. Tawagan mo si Mr. Lacson mamaya. Oo. Aris number 14 mula sa Malacanang. Kasama ka ba sa biyahe, Miss Let, sa Nueva Ecija? Let, please come in. Magandang lakay, Sister L. Pero alas 9 nga ngayong umaga ay formal na turn over ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 16 na mobile soil laboratory unit sa Department of Agriculture, Philippine Rice Research Institute, Science City of Muñoz. Ang mga MSL ay isang modernong laboratorio na kayang magsagawa ng 44 na soil at water chemical analysis. Layo din itong maabot ang malalayong komunidad at masigurong angkop at napapanahon ang pagsusuri ng lupa at pananim para sa mga magsasaka. Kasabay dito ay bibigyang pagkilala ng Pangulo ang mga national awardee ng 50 gawad saka na siyang pinakamataas na parangal para sa mga outstanding farmers at fisher folk. Pagkatapos ng seremonya sa PhilRice, magtutungo ang Pangulo sa Barangay Francia para pasidayaan at i-turn over ang rice processing system at farm machineries. Ang makabagong pasilidad ay binubuo ng multi-stage rice mill at 2 mechanical dryers na idinisenyo para mabawasan ang post-harvest losses at mapataas ang kita at kalidad ng bigas. Nauna nang sinabi ni Pangulong Marcos na isa sa kanyang mga prioridad ang sektor ng agrikultura para matiyak ang food security at mas maunlad na buhay ng mga magsasaka. Sakay? Pero para ko nang nakita, Miss Let, baka sabihin natin mga magsasaka, anahin namin ang parangal trophy kung nagugutom naman kami. Ayan, binabarat ang produkto namin. Kaya siguro dapat maidulog talaga yung problema yan sa ating presidente. Oo, kailangan matugunan lakay kasi ang iba naman yung binabanggit ng NFA kasi na tao ng DA na mataas yung pamimili nila ng palay. Kaya mukhang itong si Mr. Administrator Lacson ng NFA mukhang hindi bumaba sa kanyang opisina, ha? Abay Mr. Lacson, mag-ikot-ikot din po kayo sa bukid. Ayan, alamin nyo rin ang kalagayan ng ating mga farmers. Lalo sa mga, rice granary pa naman naturingan ang Central Luzon. Mindoro, ayan. Pagkatapos ganito ang hinaing ng ating mga farmers, nakalungkot. Tama lakay. Kaya yan yung kailangan ding malinawa ng Pangulo. Kasi nga, gaya ng sinasabi natin, iba kasi minsan lakay yung nangyayari doon sa baba, doon sa sinasabi Di ba alam kung sino ba ang nagsasabi ng totoo dyan? Ayan, di ba sabi nga ng presidente, sabi niya, binobora lang siya nung iba dyan ha? Ang gaganda ng report, pero pag iba naman yung sa ground. Pina-investigahan na, abay, Mr. President, hindi po totoo yan. Ayan, parang ganito na ang nangyayari. Ayan, baka ang gaganda ng report ng mga taga-DA, taga-NFA, pero sa ibaba, ayan, hindi ganon ang nangyayari. Kaya mainam yung ang presidente ay nagpupunta sa mga ganitong lugar. At sana nga ay makita niya ang tunay na sitwasyon. Kausapin yung mga LGUs dyan kung ano ang nangyayari sa ibaba. Malakay. At yung mismong mga magsasaka, kasi minsan lakay, halimbawa, sabihin ng NFA na, talaga naman bumibili kami. Sasabihin naman ng mga magsasaka, hindi namin madala sa NFA warehouse yung aming mga ani. Sabihin, saan? Saan? Oo. Diyos ko. At saka sana yung mga letter ng mga magsasaka lakay. Kasi yung binigay sa atin lakay, may na-receive na ng Office of the President yun ganun ba? Nakalagay doon June 16. So sana nabasa na ng Pangulo yun. 15 días na. Ayan, So sana nabasa na kahit paano ng Pangulo. Mr. Little President, Attorney Adrian, ayan, yung mga ganitong problema apot dapat inaaksyonan. Anong ginagawa ng Presidential Action Center na
balita ko 1 billion ang budget. Grabe yung balita na yun, 1 billion ha. Kaya nag-aaway-away. Ayan, andyan pa ba si Ana Puot? Anyway, yan ang pinag-aaway nila ni Secretary Ruiz, J. Ruiz. Ayan, Talaga ba? budget, pondo. Ayan, Grabe yung mga intel mo lang kaya. dapat kasi kung magtatrabaho ka sa gobyerno, pagka nagtrabaho ka sa gobyerno, may kasamang sakripisyo yan, pagmamahal sa bayan. Trabaho, hindi negosyo. Ayan. Diyos ko po. Public service. Public service. Ayan. Okay, nga ro, Miss Ret, anong oras pupunta ang presidente sa Nueva Ecija? Alas 9 lang kayong kanyang schedule para doon sa unang malapit-lapit na siya doon. Ayan. Kasama ba si Secretary Laurel at saka si Administrator Lacson? Malaman natin lakay ang nakalagay ay si Secretary Laurel. Ayan. At mga lokal na opisyal doon. Anyway, sabi nga ni Apo Padi, Father Jerry Orbos, ayan, Vicente Chan, ayan, Vicente Chan. Gutom ang sikmura. Ayan. Ilocano term yan. Vicente Chan. Ayan. Naloading ako. Mabicente Chan. Gutom ang Chan. Gutom Ayan. ang tiyan. Ang ating mga farmers sa Central Luzon. Anyway, sige Let, Miss Let, maraming salamat. Good morning. Happy Monday. Good morning, ito si Letter Ciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Damdamin Bayan. Malu-check mo nga kung tawagan mo nga si Administrator Lacson. Ayan, oo. Kumakain. Ano ka mo? Tinext mo na. Ayan, kasama ba? May flag racing ba? Siya ba ang kumakanta ng bayang magiliw? Pag Monday kasi nga, tama Ganun lang ba? kay maaga, nagpa-flag racing nga pala sila. Ba't di siya kasama sa kay Presidente? So kayong gumagano si Tita Malo. Flag racing daw. Nasubukan mo na yan nung elementary. Lakay. High school yata ako nasubukan ko yan. Ako elementary. Ganun ba? Di ba yung mga pinipili minsan yung mga estudyante na naglilid ng Tsaka yung, lakay. anong tawag doon? Conductor. Tapos yung Fourth yan, di ba? Ano ba natawag yes, niya? laka. Ay, may ganun. Nakalimutan ko na eh. Basta ganun yun, yung kompas niya eh. Tapos, yung panatang makabayan. Kailangan memorize mo yun eh. Siyempre. Hindi ka pwedeng graduate nang hindi mo memorize. Lakay, nagtataka ako ngayon, kaya may ganun pa rin. Tanong mo sa mga Gen Z. Di ba? Kasi sa batch noon sa atin, meron yata. pa. Ayun, meron pa naman daw. Meron. Kasama na rin daw yung bagong Pilipinas Him. Kasama na yung bagong Pilipinas Him. Damdamin. Pero ito lakay, mula dyan sa Malacanang, dito naman sa Senado, ang Senado daw bukas sa proposal na gawing open sa public ang bicameral budget deliberations. Ay, dapat lang. Oo. For transparency. Ayun, maganda yan. Alamin natin. Para walang insertion na makita kung tingnan natin kung makapal silang on kami, pinag-uusapin divide. Ang hirap nun lakay, nakakahiya kaya magagaganong ka, no? Kaya nga, kung gawin pa nila yan ng on-cam yan, live yan. Kung naka-public yan, delikadesa na lang. Ang kapal na mukha na nila. Alamin natin ang detalye niya mula kay RH28, Raymond Adpaas. Lakay Raymond. Elaine at Mayor, bukas ang Senado sa mungkaing buksan sa publiko ang mga deliberasyon sa Bicameral Conference o BICAM sa national budget. Ayon kay Attorney Renato Bantog Jr., ang Secretary to the Senate, may mga reforma na silang ipinatupad sa Senado para sa transparency sa budget process dahil parehong responsibilidad ng mga congressman at senador na miyembro ng BICAM na transparent ang proseso. Sa katunayan, iniimbitahan daw ang media na nagiging saksi sa mga bicameral conference committee meetings. Bagamat sa karanasan ay imbitado lang ang media sa opening at closing ceremony ng BICAM. Kung ano man ang nangyari sa pagitan ay ang mga kong at senador na miyembro ang nakakaalam. Sabi ni Attorney Bantog, welcome sa kanilang mga panawagan na dagdagan pa ang mga hakbang para sa transparency sa BICAM. Kaya't bukas sila sa mga proposal na bigyan ng akses ang publiko upang mas maunawaan nila ang proseso sa pagbalangkas ng national budget. Karapatan umano ng publiko na malaman kung saan at paano gagastusin ang kanilang pera.
ang kanilang aktibong partisipasyon ay upang matiyak na responsable at accountable ang mga elected officials sa paggamit ng pondo ng pamahalaan. Una nito inanawagan si House Speaker Martin Romualdez na gawing bukas sa publiko ang pagtalakay sa bicameral conference sa budget para sa 20th Congress na umani ng suporta mula sa mga kasamahang congressmen. Samantalang Mayor at Sister L, ngayong umaga alas 11 nakatakdang manumpa sa kanyang tungkulin si Senator-elect Vicente Tito Soto III kay COMELEC Commissioner Ernesto Maceda Jr. sa National Museum building sa Maynila. Ba't sa National Museum? Ba't hindi po sa Senado? Ayan, o sa COMELEC. Ba't sa National Museum? Aba, iba rin ang peg ni Senator Tito San. Old Senate building. Old Senate. Ayan. Oo nga, ha? Sana maibalik yung mga kalibre ng mga senador na nag-uopisina sa Old Senate. Para may gusto kang sabihin. Sabi nga ni nakwenta natin nung Sabado, ayan, si most worshipful mga brethren, si former Chief Justice Renato Puno, ang presidente ng PhilConsa, Philippine Constitution Association, sabi niya, nakapanghinayang, sabi niya, nung unang panahon, pagka senador ka na, pang-presidential timber ka na. Ayan, timber talaga. Ngayon. Ikaw naman lang, natatawa naman. Wala naman tuloy ako ng control eh. Baka may magalit sa atin, ma-offend. Hindi naman lahat. Ayan. Hindi lahat. Oo. Marami. Pero sabi niya, nung sabi ni Chief Justice Puno, nung time nila, ayan, halos lahat ng mga senador. Kumbaga walang tapon. Yes, walang tapon na Sister L. Yes, sana maibalik yung mga... pakiusapan natin ang mga kababayan natin. Kasalanan din natin. Kaya nga, pakiusapan natin ang mga kababayan natin. Anyway, sige. Anong oras manunumpa si Tito Sen sa National Museum, Raymond? 11? 11. Okay. Ang sisi, meron ding 10:30 news conference naman dito sa Senado si Senador Risa Hontiveros upang sagutin yung akusasyon na binayaran daw niya yung isa sa mga tumestigo noon laban kay Pastor Apollo Kibuloy na ngayon ay nagsasalita na pabor banat sa kanya, kaya ito'y yun daw ang kanilang sasagutin sa umagang ito dito naman sa Senado. Okay nga Rod, maraming salamat Raymond. Ito si RH28 Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Ba't ba ang daming issue ngayon sa Senado, Raymond? Ito pa, Yan, yung binabanggit ni Jerry Baha kanina, sinabi na ito na ating bubit, Abay, akala ko ba, Mr. President, wala nang flood control project. Ayan, ipaubayan na sa DPWH yan, Bakit yung ang laki ng... Meron ulit? Abay, sa Bulacan, 2.9 billion. Ayan, Sorsogon, 1.1 billion, Abay, yan budget ng galing sa Senado yan, Sino ba ang senador na taga Bulacan? Ayan, sino ba ang senador ng taga Sorsogon? Ba't alalaga ng kanilang flood control project? Lakay, ang tindi ng... Bakit Sorsogon? Ang tindi ng baha sa maraming lugar sa buong Bicol region. At ate-atiin yan. Bakit sa Bulacan, Sorsogon lang yan? Di ba Lakay, Katanduan sa tindi yan pag tinatamaan ng bagyo. Kamsur, di ba? Camarines Sur. Ang tawag dito, Albay, Lakay. Sa amin. Sino ba taga Sorsogon na senador? Sino ba ang taga Bulacan na senador? Grabe. Daming bayan. Wow. Wawa naman. Kaya ngayon mag-ready ka dahil andyan na. Ayan, papasok na ang fiscalizer ng Senado. Senator Panfilo Ping Lacson. Marami na namang maano dito lang. Mukhang mainit-init to kapag ka. Babalikan natin si Sherwin. Standby Sherwin Alfaro. Ayan,
Sandali, Sherwin, ha? Ayan, at baka wala tayong pamigyan ng pang-aginaldo sa ating mga kababayan, ha? Kailangan natin ito. Nasaan ka ba? Nasa Taal Lake? Naku, Diyos ko. Wala siya sa Taal. Oo. Nasa Batangas Ayan, kaya pala si Mayor Zenny Mendoza Mano, di na nagpapadala ng tawili sa katilapia. Oo, kasi baka raw din natin kainin. Ano Pero ba naman kawawa yun? yung mga negosyante din, Ay, Lakay. totoo yan. Apektado. Sino kawawa? Mga nagdenegosyo. Mga mangingisda. Akala ko Gretchen Barreto. Daming bayan. Uy, dadawit yung kanyang Uy, pangalan, oo, ha? bakit mini-mention siya? Wala, Ala. di ba, Lakay, kapag ka nag-mention ka ng ganyan, wala pa, hindi pa naman napapatunayan. Kaya nga, May mga nag-mention. Sabi naman, if there is smoke, there is smoke fish. Ayan. Smoke fish. Masarap yung tinapa. Oras, Sister L. It's 8:50. Maulan. Daming bayan. Oras, Sister L. It's 8:55. Abay, nasa 9 pala si Agriculture Secretary Kiko Chulaurel at NFA Administrator, anong first name ni Lacson? Larry Ayan. Lacson. Larry Lacson. Yes. Ayan. At sana Lakay, makausap niya yung mga magsasaka doon. Ayan, definitely andyan si Governor Oye Umali. Ayan, Kuyang Gob. Ayan, siguro nakarating naman na sa inyo ang hinain ng ating mahaba yung mga magsasaka dyan. Abay, baka pwede ibulong to kay Presidente. O wag na kay Presidente, kay Secretary Laurel na lang. Ito ba yung mga ganitong problema Oo, dapat. Sa Presidente pa idinudulog ito. Ha? Abay, Governor Daniel Fernando, ayan, di ka ba pupunta dyan? Ha? Di ka ba mangapit bahay? Sana'y tingnan din yung kalagayan ng ating mga magsasaka. Ayan, sana may malasakit din tayo sa ating mga farmers. Katulad ni Governor Marilu Cayco ng Batanes. Yes. Ayan, talagang pagka hindi mabenta ang kanilang mga produkto, ayan, siya po ang saleswoman. Dapat ganoon din ang mga LGUs natin. Welcome po lahat ng LGU na gustong manawagan para mabenta yung kanilang mga Lakay. Yes, produkto. Dito sa amin. Yung mga tulong natin yung Lakay. Speaking of salesman, ay isa pang magaling na salesman dito, Sherwin, ha? Ayan, yung dating Ambassador Christine Kenny ng Amerika. Yung binabanggit mo dati, Lakay, yung nagbibenta ng... Mantakin mo, hindi pwedeng lumipad ang mga aeroplano ng Paldon sa New York, kaya binentahan ng 777, Boeing 777 aeroplano si Kapitan Lucio Tan. Ayan, akala ni Kapitan Lucio Tan noon ay pagka bumili ng 777 ng mga aeroplano yung mga malalaki, ha? Makalipad na dun sa Amerika, sa New York, ha? Mababa ang classification natin doon sa ICAO ba yun? Kapitan Benji Escobar, ano bang tawag doon? Ayan, may tawag doon Ano yun, Lakay? Parang standard something? Oo, ayan. Dinowngrade yung category natin no, kaya mga aeroplano natin hindi pwedeng, hindi allowed. Hindi na makalipad doon, pero sa galing magbenta nitong saleswoman ng US Embassy, ha? Si Ambassador Christine McKenney, hindi taga Pampanga yan. McKenney, Mangantana. Ayan. Napentan si Kapitan Lucio ng 3 777 yata, Boeing 777 na aeroplano. Daming bayan. Kaya mga salesman, ayan. Sama si Manong Joe de Venecio na araw, siyang speaker. Ang galing na salesman ni Manong Joe, sabi niya. Pagka siyang kausap mo, pagka pumunta sa Alaska, makapagbebenta pa ng yelo yan. Pangalo-halo. Ninong Sherwin, saan ka ba mamimigay ng aginaldo ngayon? Nasaan siya? Ang Ninong Sherwin ay nandyan sa may barangay. Kailangan ko ayusin ang pagbasa nito. Baka ibang masabi ko. Bakit? Malaruhatan sa Lian, Batangas, Lakay. Baka kasi Lian, mabanggit ko Malarutan Malaruhatan dyan sa may Lian, Batangas, Lakay. At sino ba ang nahuli mong malakasang nanonood at nakikinig sa atin? At ang Lian ba, nasa paligid ba ng Taal Lake yan? Parang hindi yata, Lakay. Hindi ba? Ano ba nasa paligid ng Taal? Of course, Taal, Lemery, Agoncillo, Mataas na Kahoy. Hindi ko masyadong kabisado yung nakapaligid dyan, Lakay. Alamin natin mula sa Ninong ng Bayan, Sherwin Alfaro. Ninong!
Dahil malakas ang kakong makinig sa DZRH, malakas ka rin sa amin. Itodo nyo na ng malakasan ang inyong radyo at makakay na ang matyempohan ng aming roving reporter na nakikinig o nanonood sa DZRH. Instant, mananalo ka ng malakasang 1,000 pesos sa DZRH Malakas promo, hatid sa atin ng kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At kung gusto nyo magkapera, eto magmano kayo sa ninong. Malapit ng Vermans, ha? Ilang days before Christmas. Mamaya na, hindi ako ready. Ninong Sherwin, sino ang bibigyan mo? Sino maswerte ang bibigyan mo ng aginaldo ngayong araw ng Lunes? Sherwin. Yes, lakay si Sir. Ayan. Oy, bigas liyan, ha? Ayan, oy. Oo. Kanina kasi pinag-uusapan nyo lakay at si Sir El yung bigas na dyan sa Bulacan na 7 pesos per kaban. Kada per kilo ng palay. Oo. 7, 8, 10. Oo. Pag naging bigas na, mas nagmamahal. Pero ang bigas riyan, kapag puti, 30 kilos, nasa 1.3. Tapos kapag yung brown o yung meron pang tahit, nasa 1.2. Ang 30 kilos. 30 kilos to na kaya. Yung nabibili natin sa mga merkado pangkaraniwan, nasa, mga nasa 1,125 kilos. Alam mo, dati Sherwin, yung 1,200, isang kaban na yan eh. 50 kilos na yan eh. 50 kilos na yun. Ngayon, wala ka na makikita yata na kaban na tag 50 kilos. 55 kilos na lang makikita natin palagi. Pero kung gusto mo makamura, mura ang darak. 400 lang bawat sako. So tayo sa mas makakamura tayo, di ba? Kawawa naman tayo. Ano, baboy? Ano tayo, baboy? Grabe ka naman. Lalo tayo uubuhin yan, inuubo ka pa naman. Okay. Kasi mas buhaghag yun, di ba? Pero dito sa bahay ng National Team Qualifier, na si Marcos Mil Abellera de los Santos, malakasan na nakikinig dito sa Barangay Malahura. Itong kanilang ganda ng bahay. Nakakaluwag-luwag. Laki, tignan mo naman ang kanyang component pa yan, no? Wow, laki. Ang laki naman. Component pa ang mga pinakikinggan. At syempre, nakalagay yan sa tripling size. Magandang araw po. Magandang araw din. Kayo po, pangalan nyo? Ruben Cabalpen, Abellera. Ano po? Tatay Ruben. Yes. Tatay Roberto. Palagi kayo naka-DZRH. Tapos sa bata, naka-DZRH ako. Bata pa kayo. Pinay na ako ngayon. Bata pa kayo, pinapahingyan si Deo Makalma, ha? Lakay 79 na si tatay, pero mukhang 78 lang. Hindi ko magalaw ang pisngi. Nakabotox ba si kuya? Ayan. Si tatay natatawa sa'yo, Sherwin eh. Pero lakay mapansin ko lang, ito may katabi sa... May plancha! Wow! Antigo plancha pa yan. Kaya pang ginagamit ko kasabay ng DZRH. Aba! Ang kanyang pambira naman. Plancha, uling ang nilalagay dyan, di ba? Natapos lang ang Father's Day, Tatay Ruben, mamamalansya na naman kayo. Traditional yung plancha. Ganda ng plancha. Si tatay kasi mamaya magpa-plancha pa siya, hindi naman makakaligtas. Ilan ang pinaplansya nyo kada isang plantsahan, kuya? Pasuot-suot ko lamang naman. Ganun ba? Ayan tignan ko nga si kuya kung talaga namamalansya. Ayan, kasi ako namamalansya rin noong araw, Sister Ella. Kuya, testingin kita. Kung talagang ikaw ay namamalansya, pagka namamalansya ka ng polo, ano ang unang pinaplansya mo? Kuelyo, siyempre. Ayun, galing talaga. Namamalansya talaga si kuya. Kuelyo! Ang galing. Bigyan ng premyo si Kuya Ruben. 1,000 agad.
Galing. Sanay na kayo. Na ang unang pinaplansya kapag polo ay yung kwelyo. Yung likod ng kwelyo. Galing talaga ni Kuya. Garantisadong namamalansya. Diguling, ang hirap niya magsaing ng magplansya ng diguling. Kasi kapag lumabas yung abo, kakapit sa polo. Oo. Para ganahan kayo lalo magplansya. Eto tatay, eto pampasipag. Vitamin E! Naku Titulo ito ginagawa sa Nasugbo. Ala, sa Nasugbuga. Publikasyon dito. Sa Sagbat kung tawagin sa Nasugbo. Ganun po. Ano tawag? Mayroong planta rito. Oo nga pala. Nasugbo. Diyan yata. Ang planta nga pala ng ano. Nasugbo. Tapos Kalatagan. Ano po ba yung mga madadaanan dito tayo? Matabong kay Beach, ang nasasakop na niya Matabong kay Beach. Ayan. Dito yung Matabong kay Beach. Dito pala yung lakay. Sige, para lalong mas marami maplantya si Kuya Ruben, abay, bigyan mo rin ng palamanan tiyan. Oo, para may lakas. Para hindi magka-ulcer. Dahil para ganahan ka magplansya, mamaya Tatay Ruben, meron ka pang Deezer Eats Grocery. Thank you, Mr. Teo Makalma. Abay, naman si Tatay, wala po nakakatuwa. naman. Napaka-smiling face ni Tatay. Isahin po kami. Tatay. Kompleto na. Maraming salamat, Mr. Teo Makalma. Ay, wala po naman, Kuya Ruben. Ayan, oo. Salamat po sa laging pakikinig. Lakay, Sister El, mukhang masipag magplansya tong si Tatay Ruben. Dadagdagan natin kanyang plansyahin. Dadagdagan natin ng Deezer Eats t-shirt. Ayun! Salamat. Ayan, welcome po Kuya. Ayan, stay healthy. Ayan, yes. Teka muna Kuya, ba't ikaw na malansya? Asan si Mrs.? Ay, ako na po, single na. Single na si single na po kayo. Oo, kaya single pala. na ulit. Ready to mingle po ba? Ready po kayong magka-shota ulit. Ayan nyo na nga. Meron ba kayong crush ngayon? May crush po ba kayo ngayon? Hindi na pwede para sa mga anak na lang. Sana. Sa mga anak na lang. Okay. Tama naman yung decision nyo. Tama yan at mag-concentrate na lang sa inyong mga anak. Anak at ako. Ayan. Okay. Ang kasawa hindi malilimutan, napakabait. Okay, Kuya Ruben, maraming salamat Thank po. you Magandang po. umaga. God bless Thank po. you. Ayan. Salamat din po, salamat. Ayan, maraming salamat Kuya Ruben. Ayaw na ma-inlove si Kuya Ruben. Ayan. Ayan, bawal lang ma-inlove. Ayan. Kaya naman sa mga nais mo namin ng 1,000 pesos, laging tumutok sa Deezer H. Baka kayo na susunod nating winner sa Deezer H Malacash Promo. RH number 6, live mula di sa Lian, Batangas, Sherwin Battle para Deezer H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Kuya Ruben dyan sa Barangay Malaharot. Ayan. Malaruhatan. Malaruhatan. Malaruhatan sa Lian, Batangas. Ayan. Ala masaya si Kuya. May pambarik na pampalakas mamalansya At lang tinatanong mo, 178 days. Ilan? 107 days bago magpasko. 178? Yes. Aba, mabilis na yan. Ano na ngayon, July na bukas. Oo nga, dalang buwan na lang. Oo. Bare months na ulit. Nangalahati na tayo ng taon. Yes. Ayan. Birthday na nila kay sa July 16. Invitado kayo sa July 15. I-advance ka aking birthday. Sa anniversary din natin na kay DZRH. 86th anniversary ng DZRH. 86 years ng DZR. Grabe lang ka. Yes, ang bilis ng panahon. Makuha yung mga 86 years? Akalain mo yun? Ayan, ang tanda na ng DZRH. Talagang ganyan. Kaya matatag. Institutional. Ayan. Kaya kadalasan ay nagiging AM Station of the Year. Yes, hindi naman nakakapagtaka na tayo ang napakayabang ngayon.
Ayusin ko lang saglit yung aking Ayan. pop sleeve. Oo nga. Ano na, pop sleeve ba yan? Pop sleeve. Alam mo, Ayan. para kang ano eh. Alam po yung mahabing ito si sister. Hindi ko malam kung ginagaya mo ba ako. Ha? Bakit? Kinakantyo mo ako pagka nagbarong ako yung barong Tagalog. Ano, maong Tagalog. Maong Tagalog. Kasi barong tapos maong. Oo, ayan. Parang ganyan po si sister ngayon mga habigan. Naka-pop sleeve. Ayan. Pero nakamaong siya. Ayan. Nakamaong na palda. Ayan, na punit-punit. Na may islit pa hanggang singit. Ay, nako, sa panahon ito mga kuya, mga ating ingat-ingat po tayo, ha? Sa panahon ito na tag-ulan, nako, madami naman po ang nagkakasakit. Ayan, kaya dapat ay maging malusog at aktibo tayo, ha? Kaya todo alaga ako sa katawan. Kung ano ang payo ng doktor, sunod lang mga kuya, mga ating. Sa reseta, ang gamot na pinipili ko, yung world class. Gamot sa high blood, world class. Gamot sa high sugar, world class. Gamot sa high cholesterol, world class siyempre, ha? Pero sa presyong abot kaya. Rhea Generics po kasi. Ang mga gumagawa ng mga gamot ng Rhea Generics ay makilalang world class pharmaceutical companies tulad ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca, OEP Philippines, Landbank, Boehringer Ingelheim at Bayer sa kanilang mga pasilidad. Rhea Generics, tunay na world-class ang kalidad sa abot kayang halaga. Dalhin lamang po ang reseta sa Mercury Drug, piliin ang world-class, piliin ang Rhea Generics. If symptoms persist, consult your doctor. Nawala. Damdamin Bayan. Sandali lamang, Edniel Parosa. Ayan, naku. Ang PNP Sister L nagsimula na sa case build-up versus mga pulis nasangkot sa mga missing sabungeros. Yung mastermind at saka yung kilalang celebrity, ha? Ayan. Oo. Nasa showbiz personality. Ayan. Ito ba'y sisimulan na rin sa mga pulis ba muna? Ba't di pa sabay-sabay? Ayan. Ang tagal na yan, Lakay. Bakit installment pa? Ayan. Damdamin Bayan. Pero bago na tawagan si Edniel Parosa, Sister L, abay batiin ko lang muna si Bukal. Ayan. Bukal. Yung kasama natin sa radyo natin, Bukal Bing Solis ng Sorsogon. Okay. Na manunumpa rin mamaya. Ayan. Congratulations, Ma'am B. Congratulations. Tingnan mo nga naman, ang ganda ng birthday niya ngayon. Ha? Ayan. Birthday niya, oath-taking pa mamaya. Ayan. Bilang board member ng Sorsogon. Uy! Hindi pala Romblon, hindi Sorsogon. Tama, Romblon, Lakay. Tama, Romblon. Ayan. Kung Sorsogon siya, hanapan ko siya ng flood control project. Sige. Ay, mga brethren o yung mga brethren sa TM Calao at mga taga-Bulacan. Ayan, birthday po ni Kuyang Jimmy, ha? Very worshipful Jimmy Camino. Happy birthday, Kuyang Jimmy. Ayan, abay, binabati ni Mososiful. Ayan, Dr. Grandmaster Boy Anyag. Ayan, happy birthday, Kuyang Jimmy. At ganoon din kay, si dating congressman, dating secretary, ha? Mike Deminer Defensor. Ayan. Birthday niya? Yes, birthday ni Kong Mike Defensor, ha? Kong Mike, secretary, laban tayo dyan. At mga nobilities, ayan, birthday ni Noble Reynoble. Ayan, Reynoble, ha? Abay ko yung Reynoble, happy birthday. Aba, binabati mo mabuhay Shriners. Happy birthday Kuya nga dyan, Mabaw at Chay Revilla. Uy, ito yung Chief of Staff ba o Executive Secretary ni Ninong Madibi Pangilinan. Ayan. Hi Chay, happy birthday mula kay Kong Strike Revilla, ang kanyang dating boyfriend. At kay Colonel Arnold Makadangdang. Happy birthday Kuyang Arnold. June Villarosa, Jonah Alvin Teng, at happy birthday din kay Tolits. Ayan, Lito Palapag. Pagbati mula sa mga
taga Anito and Halina Boys. Alam mo na. Ayan. Alam na. Hindi ko sinasabi magaling boso yan. Ha? Happy birthday, Tolid. Salamat tayo dyan, pare ko. Ha? Ayan. At happy 41st anniversary sa ating mga brethren sa Lanabal Masonic Class number 269. Oy, congrats mga brethren. Lalo sa ating worshipful master Benz Viloria. Congratulations. Happy 41st anniversary Lanabal Masonic Class. Aba, andyan pala, member nga pala dyan si Justice. Ayan, Presiding Justice Romy Barsa. Damdamin Bayan. Oras, Sister L. It's 9:14. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO. Bayan. 69 kasi. 1969. 1969 nga. Ayan, di ba? Pero bago ang report ni Edniel Parosa at Boy Gonzales, abay, batiin mo natin ng happy birthday. Aba, birthday pala ni Kuyang Bishop. Ayan, mga brethren. Ayan, mga kapatid sa IFI, Aglipayan Church. Abay, baka hindi po ninyo alam. Ayan, birthday po ni Bishop Ephraim Pahutagana. Aba, Bishop, ha? Happy birthday, ha? Ayan. Binabatin po ni Bishop Maximo Obispo Joel Porlares, Bishop Bade Ballesteros, ayan, Bishop Ritimbang, ayan, siya mga bishop natin sa IFI, Father Saldi Fabaer, Father Elmer Pinili, Father Lito Jimenez, ayan, at Bishop Emmy Dakuykuy. Happy birthday, Bishop Ephraim Pahutagana. Alabat tayo dyan, Bishop. Ayan. Pwede ka magpainom. Pero kami lang. Ayan, wag na ikaw. Wag na ikaw. Ayan, sabi niya, thank you for the prayers. Ayan, kami po ang papasalamat. Dahil kami po ay pati kami dito sa DCRS ni Sister L. Yes. Ay kasama po sa iyong mga prayers araw-araw na ginawa ng Diyos. Ayan. Mabay ka, Bishop Ephraim Pahutagana. Happy 74th birthday. Aba, wow, 74 na pala siya. Wow. Hindi mo ka, Yes. Anong parang report 73 lang. Umirit pa Pero ito na lakay ang report ni Edniel, ang PNP Internal Affairs Service. Nagsimula na sa case build-up laban dito nga sa mga pulis na sangkot umano sa missing Sabongeros. Detalye balita mo, RH52, Edniel Parosa. Edniel? Gumulog na ang case build-up, lakay at Sister L ng PNP Internal Affairs Service laban sa mga polis na sinasabing sangkot sa pagkawala sa 34 na Sabongero noong 2021. Ito ang kinumpirma sa DZRH ni PNP IAS Inspector General at Attorney Toto Tulay. Makaraang sabihin ng isa umanong saksi, higit sa 20 polis ang sabit sa pagdukot at pagpaslang sa mga biktima. Pero sabi ni Tulay, wala pa silang kopya ng salaysay ni alias Totoy na unang lumutang sa media. Hinimok ni Tulay ang pamilya at testigo na makipag-ugnayan sa kanilang tanggapan para umano mabigyan ng sustansya ang mga bagong aligasyon. Una nang ipinagutos ng NAPOLCOM ang moto proprio na investigasyon kasama ng babalang hindi ito mangingiming tanggalin sa serbisyo ang mga mapatutunayan sangkot sa kaso. Sa pulong balitaan naman sa Campo Crame ngayong umaga, tiniyak ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III na hayaan na lamang nilang gumulong itong naturang proseso ng NAPOLCOM at ng IAS. Gayong hawak na rin naman daw ng Department of Justice itong kaso. Pakinggan natin si General Torre. Kung na-disciplinary side naman ng mga indicate ng mga PNP natin na NAPOLCOM are already issued statement, we will defer to the statement of Attorney Rolf Calinisan and we will support kung ano man ang kanyang direksyon na gagawin sa investigation. Maliban sa tinig na yan ng Edniel, Torre PNP Chief ay lakay. Parang hindi ko gusto yung salita ni PNP Chief General Colas Torre, ha? Ayan, ipabayan na sa IAS sa NAPOLCOM. Abay, nawawala pa yung mga missing pa yung cadaver, di pa makita. Ayan yung mga suspect. Siguro pangunahan niya para yung pangungunan dyan sa Davao. Ayan, di ba? Dapat malaking issue ito. Huwag lang dapat makipagtulungan siya. Ayan, or the more na siya ang manguna, di ba? Oo.
Tama ka dyan, Lakay. Yung babanggitin ko pa nga lang dapat na itong soundbite niya ni General Torres sa ating tanong kanina sa Pulong Balitaan ay patungkol lamang yan doon sa mga na-implicate na polis dahilan ng investigasyon ng IAS at ng NAPOLCOM. Pero doon sa kaso pa, Lakay, nung 34 na missing pa rin hanggang sa ngayon, kung ano man yung mangyayari doon sa investigasyon sa kaso, ayaw nang sumagot ng General Torre at natin niyang itinuturo na Department of Justice na muna ang nakatakdang magsalita sapagkat hawak na raw ng DOJ itong nabanggit na kaso, Lakay. Ayan. So, asan yung mga pulis? Di ba nakapag-bail yata sila? Di ba alam kung nasaan sila ngayon? Yung mga na-implicate, Lakay, na polis ay batay doon sa salaysay ni alias Toto ay ongoing yung case build up sa ngayon. Yung binabanggit mo, Lakay, na mga nakapag-bail, sila yung security guard ng Manila Arena. Mga secure. Kung saan dinukot yung ilan doon sa mga unang nawala doon sa missing sa Bungero case. Habang yung mga ibinadawit naman na lespo ay yun nga, yung apelan ni Attorney Dodo Dulay ng Executive Session DCRH na lumamtad sa kanila yung suspect at pati yung pamilya ay magbigay ng salaysay sa kanila dahil may mga fresh allegations. Therefore, kailangan nilang panghawakan yung salaysay na yun. Otherwise, kukuha lang sila siguro sa mga open sources gaya ng mga lumabas na sa balita. Pero kung hindi magsasalita sa kanila, itong si alias Totoy ay magkakaroon pa ng kawalang sustansya itong case build-up na isinasagawa sa sa bahagi ng PNP. Meron ng motu proprio na investigasyon sa NAPOLCOM at build-up daw sa IAS. Kung ayaw magipagtulungan si Totoy, bahala siya sa buhay niya. Ayan. Lalantad-lantad siya tapos hindi siya baka hintay ba niyang siya ang yariin dyan. Di ba sabi niya kaya siya nagsalita dahil may threat siya sa buhay. Ayan. Kung ayaw magipagtulungan, di bahala sa buhay niya. Kausapin yung pamilya ng mga biktima, yung mga pamilya naman sa Bungero. Total, may complaint na sila. Doon mag-start ang kaso, ang investigasyon. Lakay, tinanong din natin yan kay General Torre kung ano bang instruction or at least pagtap sa kanila ng DOJ. Lalo pat ito na nga, meron ng statement na umugong in public. Ang sinabi na lamang at tiniyak ng PNP chief ay they will make sure daw na magiging ligtas kung sino mang mga involved na kagaya nitong testigo o kagaya nitong si alias Totoy. Lakay. Ayan, di ba kabado si Jel Torre dahil sabi nga mabigat yung kilalang personalidad. Kilalang personal na sinasabing involved dito. Tama ka dyan, Lakay. Talagang matitindang sagot. Sabi ko na nga ba? Sa DOJ. At kung tama ko ng pagkakaintindi, Lakay, ay talagang DOJ na ang magsasalita from here on ng mga related dyan. Sadyang may binanggit lang si General Torre kanina tungkol sa IAS sapagkat internal ito. At ito'y may na-implicate sa mga tauhan na ng PNP, Lakay. Ayan. Kung kaya si Pastor Kibuloy, ayan. Si Presidente Digong, di ba niya kaya ito? Ayan. Natatandaan mo, Lakay, gumamit ng heartbeat, yung heartbeat detector. Mas malalim ito, Lakay. Hindi lang ito underground. Kung Totoy, sinasabi ng alias Totoy, lawan ng taal yung sinasabing pinaglagyan ng mga labi ng mga biktima. Pero sa ngayon ay wala pa rin update kahit sa side ng Philippine Navy o Coast Guard kung sila ay natap na ng DOJ patungkol dito sa sinasabing technical diving. Ito si Daniel Barrosa ng DZRH. Teka muna. Pilipinas. Daniel, nababanggit yung artista. Ayan, yung kilalang celebrity daw. Anong plano ng PNP dyan? Ipapabayad din sa DOJ na lang. Ipapabayad kay Secretary. Di ba magsasalita si inintay ko yung statement ni Attorney General Dodo Dulay sa executive session ng Sabado. Inspector General ng IAS siya, di ba ngayon? Ayan lang, Lakay, nag-text lang sa atin Kaya yan mismo yung statement lang at ito naman patungkol lang nga doon sa mga polis ngayon tungkol doon kay showbiz personality na bahagi daw ng Team Alpha
pare-pares tayo lakay na nag-aabang pa rin ng sasabihin or action mula sa ating Justice Department at PNP lakay at Okay, abangan natin yan, Edniel. At sana nga ay may resulta ang mga ginagawang investigasyon, lalo't maraming namatay, 34, 32. 34. At sabi baka abot pa raw na 100. Oo, sabi ni Secretary Boying. Pero babalad din sa mga sabungero din kasi. Ang sabi kasi, ang sabong laro ng mga magiginoong sabungero, mga tao yan eh. Bakit kasi may nanloloko din, mga patsope-chope pa. Ha? Ayan. Although na sana ginulpi na lang. Wag nang pinatay. At saka sinakal ng alambre. Ayan, itinapon. Kung talagang totoo man yung statement ni diba? Totoy. Never naging tama ang pagpatay. So anyway, election na rin sa mga sabungero mandaraya. Ayan. Tawag doon lakay mga chope. Ayan. Akala ko 11. Ayan, iba pa ba yun lakay? Iba yung 11. Iba yung 11. Parang ito chope. Ayan. Alam ni Kapitan Rex Kayanong. Ay, Kapitan Rex, kumusta ka na dyan? Ha? Ayan. Tahimik din to si Rex, ha? Alaban derby, pare koy. Uy, addict to sa panonood sa atin, ha? Na ay pakikinig pala. Radyo lakay siya nakikinig. TV. Ayan. Ang ganda nga doon sa kubo niya. Ganda nung kubo niya, ha? Meron pa siyang turntable doon. Ayan, may TV set. Mga ganda ng sopa niya, ha? Kubo, pero naka-rocking chair siya doon. Ay, Kapitan, kumusta ka na? Okay, maraming salamat, Edniel. Abangan natin yan. Mula sa Campo Crame, ito si Edniel Parosa na Leisure H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Damdamin. Alam mo lakay, yung damdamin ng isa sa ating mga viewer lakay sa YouTube sabi ni Raul Managat. Sabi niya, Jan, ilabas dapat Nicolas Torre ang yabang niya. Ayan, bakit? Mukhang tinutukoy niya doon sa missing sabongero na tayo. Yun ang kanyang damdaming bayan. Kung ganun ang tapa niya kay Pastor Kibuloy at dating Pangulong Digong, dito ba dapat sa missing sabongeros daw ilabas din. Sabi ni Raul. Si Raul. At mula sa Campo Crame, dumaw ka sa Maynila. Let's go to Manila dahil ang mga basura sa Divisoria lakay. Finally, nahakot na daw. Nandyan si RH29, ang kapatid ni Yorme. Kasi Kuya Boy tawag sa kanya lakay RH29 Boy Gonzales. Saan ba manunumpa si Yorme Isko Moreno Dumagoso ngayon na Boy? RH29 Boy Gonzales Dumagoso. Boy. Lakay inauguration ng kakalam baka bukas. Bukas pa? Ngayon kasi, simula ng kanyang panunungkulan, alas 12:01. Yes. Mukhang paglilinis muna. Ganon? Ganon. So, nasa Divisoria na siya ngayon? Naghakot na ba? Wala pa. Alas 12:01, nasa Divisoria na siya? makikita sa kasada si Yorme. Aba naman, ibang Yorme Ibang klase ang timing, 12:01 lilinisin niya uli ang Divisoria, ha? Ayan. Sabi ni Yorme. Lakay, galing tayo sa iba't ibang lugar sa Manila Bawat kanto lakay, dam site na Talaga? Asan yung mga materials natin kanina, Boy? Andyan lahat. Pakita nga natin. Sabi nyo, at ang problema lakay, yung Lakay, unahin ko muna to. Lakay, meron akong flash. Yung flash pala sige, lakay. anong flash report mo? Okay. Sandali. Wait lang, Boy. Sandali, para mas ganahan ka sa pagre-report. Flash report. Flash report. Go. Ipinasura ng Comelec Anbank ang motion for reconsideration na inihay ni Luis Joey Chuaoy. Ito may kaugnayan sa pagbawi sa proklamasyon sa kanya bilang nanalong kongresista ng ika-6 na distrito ng Maynila. Sa desisyon na inilabas ng Anbank kanina lamang, ginit nila na nakabatay ang desisyon ng Comelec Second Division sa Section 6, Article 6 ng Constitution na nagsasad na hindi national-born Filipino citizen ang respondent na si Joey Uy, kung kaya't ang pagkapanalo niya at proklamasyon ay walang bisa.
Iginit pa ng COMELEC na batay sa desisyon na itinagda ng 1935 Constitution na nakakasakop sa issue ng citizenship ng kandidato. Inatasan ngayon ng COMELEC ang Board of Canvasser ng Maynila na muling magbuo para iproklama si Congressman Bienvenido Abante Jr. na nag-iisang kalaban sa pwesto bilang nahalang na miyembro ng House of Representatives para sa ika-6 na distrito. Boy, sandali. Sa mga Boy, putulin lang kita. So, kasabay ng pagpapawalang bisa sa panalo ni Luis Joey Uy, dahil siya pala ay Chinese citizen, hindi Filipino citizen, si Congressman Benny Abante, naiproklama na ba? Hindi pa, Lakay. Hindi pa. Inatasan na yung bumuo ang COMELEC ng para sa COMELEC Maynila na bumuo para ihalal itong si Abante. Hindi kasama, Lakay, kasama sa mga nagdesisyon si COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Ito yung recognized sa partido sa kaso at Commissioner Ernest Maceda na dating miyembro ng Konseho ng Maynila. Ibig sabihin, Lakay, ibinasura yung kanyang motion for reconsideration ni Joey Chua Uy bilang nanalo dito sa natapos na eleksyon. Alam mo, Boy, medyo masalimot din yung panalo ni Congressman Abante. Dahil may mga legal opinion na hindi na pwede iproklama yung number 2 sa eleksyon. Oo. Yun ang malalaman natin. Pero yun ang pinakakalabas lamang na desisyon ng COMELEC kanina lamang sa ANBAC. Teka muna, ang kulatilya niyan si Benny Abante ang nanalong congressman, sabi ng COMELEC. Ganun ba, Boy? Lakay. Okay, di yan ang kauna-unahang talo na panalo pa. Ayan. Congratulations sa Kong Benny Abante, ha? Ayan. Okay, proceed, Boy. Sa iba pang issue. Kay Yorme naman. Kay Yorme naman, Lakay, ay dito naman tayo sa Divisoria kanina. Ang Binondo, ang Tondo side ng Divisoria, wala nang basura. Linis nga, Ayan, ito yung nahakot. Hinahakot na. Kanina, oo. Nahakot na, pero yung Binondo side, meron kang kapiraso lang, hindi naman marami. Pero nagpa-plastic sila, Lakay, yung kalsada para mawala yung masangsang na amoy. At dapat sabunin niya ng champion. Boy, ito ba yung amoy, ito ba yung amoy daga na sabi mo kanina? Supplementary yun, supplementary. Supplementary. Dapat sabunin ng champion yan para malinis na, mabango pa. Ayan, napa-flashing na. Mabango na, malinis pa. Ayan, Lionel na ba to, Boy? Mamaya, ang alam ko ay sabi ng mga nakakausap mo taga DPS, parang papasok na ang Lionel na makatulong at mahakot na yung napakaraming basura na naging dam site sa iba't ibang lugar sa lungsod ng Maynila. Iba talaga Maynila, Boy. Kung sino ay mayor, kanya-kanyang basurero yan. Nung nagpunta ako nung isang araw dyan, Boy, sorry, pero sabi ko parang bumalik yung lumang Maynila nung college ako yung angkalat. Lakay yung yung kasaysayan naman ng Lionel Lakay. Noong panahon ni Mayor Lim, nagsimula yan, Mayor Pedlim. Tapos manalo si Lito Atienza bilang mayor, hindi niya tinanggal ang Lionel. Hindi niya tinanggal at dahil sa nakita maayos, malinis. Nung manalo si Mayor Erap Estrada, tinanggal ang Lionel. Pumalit, dalawang kontratista din. Bumaho ang Manila. Tapos, nung December, hindi na sumama ang Lionel sa bidding. Kasi ang Maynila, LGU, may utang na mahigit sa 600 milyon. Kaya yung 8 buwan na hindi nakakapagbayad ang LGU, kaya hindi sumali sa bidding, kumuha ngayon si may papaalis na alkalde ng Maynila
ng panibagong kontrata, kontratista ng basura, ang Metro Waste at Peleco. Oh, so tapos hindi na ayos. Mula nung January lakay hanggang ngayon, talagang nagka-problema sa Maynila ang paghahakot ng basura. Ibalik ka, Lionel. Ayan. Sabi ko maayos ang Lionel eh. Ayan, ilang percent ba dyan? Ayan. Hindi ko alam. Hindi, in fairness sa Lionel yata, hindi lang Manila boy. Ewan ko lang, sa ibang lugar yata sa Metro Manila, yan din ang ginagamit. Oo, lakay. Yung ibang siyudad sa Metro Manila ay Lionel pa rin ang ginagamit na mga paghakot ng basura. Okay nga, Rod. So, abangan natin ang off-taking ni Yorme mamaya. Saan manunumpa? Bukas pa, lakay. Bukas. Inauguration ang tawag nila doon. Inauguration na. Pero naiproklama na nung nabilang na yung mga boto. Pero mamayang alas 12:01, ayan, may dala siyang walis, magwawalis sa Divisoria. Oo, lakay. Baka ang dala niyang, mukhang marami sila susugod sa Maynila eh. Ibang kalat sa, ang tawag nila lakay, citywide clean up tsaka clearing. Talagang iba magpakalo ang Cesar Chavez. Oo, iba talaga. Baka ang naisip ko, baka mamaya, pag nakita ko si Yorme, may hawak-hawak siya flashing. Yung yung pang-bomba ng tubig. Hindi, naman lakay talagang inaasa lakay na naghihintay. Kasi in fairness kay Yorme, ayan, nung siya ay naupo sa Maynila, malinis ang Maynila, maaliwala sa Maynila. Dapat ituloy-tuloy niya yan. At higitan pa. Lalong pagandahin. Ginalingan niya, dapat mas galingan niya ngayon. Kasi nung naupo si Yorme, in fairness, nakita ang pagbabago, linis ng Maynila, Tsaka medyo naramdaman mo na ligtas ka sa Maynila lang. Yes, oo. Huwag na ibebenta ulit ang Divisoria, ha? Sa Quinta Market. Actually, may nag-comment lakay. Ganyan ang comment niya. Sabi niya, lilinisin ang Divisoria. Huwag sanang ipagbili ulit. Saka Central Market, ha? Hindi, pero hinahanga naman natin si Yorme sa ganyan niya lakay. Yung inalagaan niya yung Maynila. Malinis. Nakita yung pagbabago. Oo. Okay. Kaya ngayon, mamaya alas 12 ay ibig sabihin si Mayora, outgoing Saudi na Maynila, sabi ng mga goodbye daw, sabi lakay goodbye. Okay. Ayan. So, bye-bye. Ayan. Para sa mga upo, ayan, welcome. Ayan, sa mga mag-assume ng kanilang bagong office. At para sa mga hindi nanalo, bye-bye. Ayan. Better luck next time. Okay nga, Rod. Maraming salamat, boy. Yan lakay ang sitwasyon. Yan ang sitwasyon sa lungsod ng Maynila. Ito si Boy Gonzales para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Manila, I keep coming back to Manila. Maraming salamat, Boy Gonzales E. Dumagoso. Standby man ang Milky Rigunan. Ano ang latest sa kamera? Standby Edwin Duque. Ayan. Pumupa ba na ba ang tubig dyan sa Nabotas? Kung noong Sabado hanggang bubong ng bahay, ngayon ba hanggang tuhod na lang? Ayan. Standby Edwin, standby Sofia Gan sa ating Your Business is Our Business. Oras, Sister L. 9:42. Ang oras na yan. Oras, Sister L. It's 9:49. Bago ang report naman ng Milky Rigunan at Edwin Duque, i-congratulate naman natin si Alex. Ayan. Alexandra Iyala. Yes. Galing talaga. Ha? Bagamat natalo siya kay Maya Joint, ha? Sa kanilang laban itong weekend. Abay, ang laking bagay yung kanyang nagawa. Napasok sa finals, ha? At ngayon ay this week, ha? Sasali naman sa Wimbledon Championship, Sister L, ha?
Ayan, at makalaban niya ang reigning champion. Naku, mabigat-bigat ito. Number 17 ang ranking, si Barbora Krejcikova ng Czech Republic. Wow, bukas na pala yan. Allah. Good luck, Alex, ha? Ayan, kaya lang, Sister L. Sa tennis din pala, parang parang basketball din. Oh. Kailangan na yung matangkag, height matters, ika nga. Ayan. Kasi yung nakalaban ni Alex Ayala, yung si Maya Joint ba yun na Australia, ha? Ang tangkad-tangkad ilang hakbang lang doon sa nandun na sa kabilang kayang-kaya habulin yung bola, ha? Although na matangkad din si Alex Ayala, ha? Pero kumpara sa mga nakalaban niya mga matatangkad na tennis player, malalaki yung lakay. Advantage talaga sila. Ayan, meron din magaling na Chinese tennis player nung araw, nakapasok din sa Wimbledon yata, WTA. Kaya lang dahil sa height, ayan, talagang nahirapan siya. Ayan. Anyway, good luck sa ating tennis sensation, tennis superstar, si Miss Alexandra Ayala. Ayan, galing-galing, ha? Sikat na sikat siya ngayon na Sister L. Yes, tsaka lakay, Pinoy Pride. Kaya tuwan-tuwa yung kanyang uncle, ha? Ayan, si Noli Ayala, ha? Pero happy birthday muna kay Lotto King, Greg Servano. Happy birthday, Kuya Greg. Happy birthday, Greg. Ayan. At happy retirement. Kasabay siya ng mga mga natalong kandidato, magre-retire na siya ngayon. Magre-retire na. Lakay, mag-ano na lang daw si Kuya Greg. Pa-focus sa pagtaya sa Lotto. Ganun ba? At ang papalit sa kanya ay si Francis Cuaco Servano. Ayan. Siya ba? Parang hindi yata lakay. Hindi ba si hindi pala yata. Hindi ba si Francis, ha? Mayroon tayong bagong makasama sa News Center, hindi pa natin kilala. Akala ko si Francis Cuaco Servano na. Happy birthday din kay Bendok Atang ng Gapan City. Ayan. Mula kay Susana San Pablo at Willie Relador. Alamin natin ang report muna mula kay Manang Milky. Samantala sa kamera, pagsasapubliko naman ng mga pagdinig sa BICAM. Teka muna. Lakay. Baka gusto mong bilhin. Ang alin? Bahay ni dating Pangulong Digong, for sale na pala ngayon. Magkano kayo binebenta wala kay for sale daw. Kahapon lumabas yung news. Actually, kinonfirm sa DZRH ni Ma'am Hanelet. Pero wala nakalagay lakay kung magkano ang presyo. Ganun ba? Henry Uri, magkano ba? May contact number dun nakita ko. Henry Uri, magkano? House for sale. House and lot lakay binibenta. Ayan, nasa front page ng Star ba? Philippine Star. Ayan, ayan. Meron din tayo ng picture lakay ito, ayan. House and lot for sale. Text offer to 0998-585-1744. Ayan. Abay, kanino meron tayo nun, RH TV. Ayan. Ayan lang kayo. Ayan. House and lot for sale. Magkano kayo binebenta yan? Kung gusto mo lang kayo itanong, text us at 099. Hindi yan ang ano ko eh. Ano ba? Mangungumisyon. Mangungumisyon ka. Ibebenta. Oo nga, pwede ba tayo maging agent, sales agent? Mayroon bang porsyento? Tanong natin kay Henry Uri. Henry Uri, magkano binibenta ng lolo mo yung bahay niya? Naging sales agent pa. Pwede ba mangumisyon dyan? Okay, report mo lang kay Manang Milky. Alamin natin lakay ang detalye nito dahil yung pagsasapubliko ng mga pagdinig sa BICAM, suportado daw po yan sa Kamara. RH12, Milky Rigunan. Manang Milky. Sister El at lakay, suportado ng mga mamabatas ang posisyon ni House Speaker Martin Romualdez na magkaroon ng akses ang publiko sa gagawing pagdinig ng Bicameral Conference Committee sa panukalang pambansang budget para sa 2026. Ay kay House Minority Leader Marcelino Libanan, patunay ito na seryoso ang Kamara sa panawagan na dapat transparent ang pagtalakay sa pambansang pondo at kung ano mga programa ilalaan ang budget. Sabi ni Libanan, dapat payagan na maging bukas ang BICAM sa pagtalakay sa pambansang pondo para sa susunod na taon dahil karapatan ng mamayan kung ano at saan daw gagamitin ang pera ng bayan. Anya panahon ng wakasan na kapag budget season, inuuna ang mga political convenience at mga closed-door arrangements
arrangements. Sa BICAM, pinaplansya ang mga hindi na pagkakasunduan sa House and Senate version ng proposed national budget. Dagdag pa nilibanan kapag bubuksan sa publiko ang pagtalakay ng BICAM sa 2026 proposed national budget, may popromote ang fiscal discipline, may iwasan ng mga last-minute insertions at makuha ang tiwala ng publiko sa legislative process. Sa panukala ni Speaker Romualdez, dapat naka-live stream ang BICAM hearing at meron daw direktang access ang media. Gusto ng House Speaker na simulan sa BICAM ng 2026 proposed national budget at dapat ipatupad na ito taon-taon ng 2 kapulungan ng Kongreso. Ako si Niu Cregunao nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, ng Milky Regunan mula sa Kamara. Daming bayan. Milky Regunan ang ating best... Si Manang Milky ang ating... Manang Milky? Best? Nandiyan lang kayong trophy niya. Public Affairs Program Host. Ayan. Public Affairs Program. Ayo, tama lakay. Ay, tama ba? Hindi ba si Wonder Woman? Ay, nalilito na ako lakay. Sa dami ng awards hinakot natin kasi yung award eh. Nalito na, ha? Hindi siya lakay. Tama, Best Public Affairs Program Host. Tama ka. Ayan. For her program lakay, ang kanyang program ay, ano nga yung program ni Manang Milky? Damdaming Bayan. Damdaming bayan pa rin. Ikaw talaga. Puntahan na naman natin ang report ni Edwin Duque. Ano yung program ni Manang Milky sa linggo? Pambayan. Ayun. Isyong Pambayan. Pero ito na kayo, punta naman natin ang update sa Malabon. Okay, manunumpa na daw yung mga bagong opisyal, pero bago yung panunumpa, Edwin, kumusta na? Oy, batin daw natin si Kong Ador. Kong Ador. Kanino ba manunumpa si Kong Ador Plato? Ha? Sa bagay, incumbent naman kasi siya. Ayan, at pinapabati niya lakay dahil 96% panalo lahat ang team kompleto. Aba. At 6 na district ng Bulacan. 96%? Ayan, panalo yung team. So, ang taray ng team niya, kompleto. Ayan, kompleto, ha? Ayan, kompleto. Apat lang ang natalo dun sa kanyang team. Oo, kasi 96% eh. Galing talaga. Congratulations. Iba talaga ang serbisyo ng Ador Plato. Kompleto talaga. Hindi kulang, kompleto. Kompleto talaga. Mabuhay ka Ador. Ayan, congrats uli. At congratulations din kay Mayor-elect Supremo ng Knights of Rizal, Mayor Jerry Calderon ng Angono Rizal. Ayan, pagbati mula sa kanyang inaanak, Cesar Bautista. Congratulations po. At lakay, mag-thank you tayo, nagpaabot ng pagbati itong staff ni Red Cross, ni former Senator Richard Gordon. Ay kay Sir Edison, maraming salamat sa pagbati ninyo. Pakiabot daw ng pagbati din kay Mayor Deo Macalma sa programa nyo. Ayun, magkasama daw sila ni Sir Edwin Duque ngayon. At Victor De Leon Lima, may nirereklamo lang kayo. Ano reklamo Rizal Avenue up to Abad Santos, grabing basura, bundok talaga, kadadaan ko lang. Oo nga, taga Blumentritt dyan si Parang Vic. Ayan, welcome back Vic. Mukhang galing ka ng US of A, ha? Ayan, pasalubong. At i-shoutout natin ng taga PCSO, si Sir Bong Ariola na nakatutok ngayon, naka-selfie pa sa kanyang TV. Maraming salamat, Sir Bong. Good morning sa mga taga PCSO. Batin na si Kuyang Dado Milagrito. Ayan, nakikinig daw sa atin. Ayan, hello po. Brian Kitoriano at Kuyang Nilo Perez. Ayan, maganda umaga po. Ayan. At Attorney Berwelsiful, June Samaniego. Ayan. At of course, ang pinsan ng na-disqualify na si Mayor Alice Guo. Ayan. Si Kuyang Alex Go. General Alex Guo. Ayan. Go lang. Go. Report mo lang kay Edwin. Samantala, kumustahin natin ang sitwasyon. Navotas yung nasira yung dike nung nakaraan, pero siya ngayon ay nasa Malabon. Aside sa panunumpan ng mga opisyal dyan sa Malabon ngayong araw, kumusta ang update natin dyan naman sa Navotas? RH23, Edwin Duque. Edwin. This Elaine, Mayor Deo din tayo sa Malabon ngayon bago pa itong inaugural OTK ceremony dito sa Malabon Sports Center sa Malabon. Ay nagsagawa muna ngayon ng misa. Kasabay ito ng launch of K-Mobile Jenny Service Program, saka yung turnover ng mobile PRMO at ang wellness service. Binangunan ito ni Mayor Jenny Sandoval itong OTK kasabay ng lahat ng halal na
mula Vice Mayor hanggang barangay chairman at mga konsyal at kagawad. Isa lang mayor yung kanilang layunin dito. Tinawag itong bagong yugto, iisa ang layunin. Mabago o matagal o dati o kasama o hindi, importante pagserbisyohan tama sa puso ang mga taga-Malabunyan para may pakita sa kanila yung kanilang pangako na tunay na pagseserbisyo. Alas 2 naman mamayang hapon ay meron ding turnover ng mobile DRMMO at sa Sipor Road naman, sa harap ito nag-ampisa po sa Barangay Lungo sa Malabon. At dito pangunahan naman ng bagong halal na Vice Mayor Edward Tulasco ang turnover. Kaya mamaya may mga bagong mga sasakyan, mobile, ambulance at iba pang mga kagamitan na ipapakita kasabay ng on-taking ng mga bagong halal opisyal ito pa rin sa Malabon. Sarado itong ilang bahagi ng malibutang sitwasyon papunta ng bayan ng Malabon dahil nga dito sa on-taking ceremony na isasagawa ngayong oras na ito. Wala pa rin dito at mamaya nasahang tatas naman yung tubig kaya mamaya kapon ang turnover ay sa Lugos, Malabon. Aris 23 at itong kinagulat na sa next una sa Pilipinas kung nasa Pilipino. Maraming salamat Edwin Duque. Congratulations sa mga manunumpang mga opisyal. At congrats din sa mga local officials sa Quezon City. Dahil si Chief Justice Alex Jesmundo abay pinangunahan na ang formal induction ng mga local officials ng Quezon City. Arrest number 5, Val Gonzalez, please come in. Val. Yes, Mayor. Mayor, pinanguna si Chief Justice Alexander Gesmundo ang siyang nagsilbing inducting official dito sa sinasagawang inaugural ceremony sa pag-upo sa pwesto ng mga lokal na opisyales ng Quezon City. 36 na mga konsehales at 6 na mga district congressman ang formal na maupo na sa pwesto bilang mga bagong halal na maglilingkod sa Quezon City sa susunod na tatlong taon. Present din dito sa event, Mayor, ang ama ni Mayor Joy Belmonte na si dating Congressman at House Speaker Feliciano. Si Adonis. Si Congressman si Speaker Belmonte na siyang kasama ni Mayor Belmonte sa panunumpa sa ikatlo tuling termino nito bilang mayor ng lungsod. Sa 1st District ay kasama naman nitong si re-elected Congressman Arjo Ataide, ang misis nitong si May Mendoza. Ang present mayor ang 36 na mga elected city councilors mula sa 6 na distrito ng lungsod, pero ang sa pagkakongresista ay hindi nakadalo itong si 2nd District Congressman Ralph Tulfo. Ito na yung pangalawang termino nitong si Congressman Ralph Tulfo. Wala pang statement ang kampo nitong si 2nd time Congressman Ralph Tulfo kung anong dahilan kung bakit hindi ito nakarating. Samantala sa kanyang talumpati naman, Mayor, ipinagmalaki nitong si Mayor Belmonte ang nakamit ng lungsod sa aspeto ng ekonomiya. Aniya inihahandog niya itong kanyang muling pag-upo sa kanyang last term ay inihandog niya sa mga ordinaryong mamamayan na aniya ay tunay na kasama sa pag-unlad. Sabi nitong si Mayor Belmonte, dodoblehin ng lungsod ang bilang ng mga kasalukuyang scholar ng bayan. Mas madadami pa niya ang programang pangkabuhayan na kanilang isusulong at isusulong din ang mas maraming mga negosyo sa pamamagitan ng pag-akit sa pamumuhunan sa negosyo dito sa Premier City, ang Quezon City. Ako si Val Gonzalez, DJRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Val at congratulations sa mga officers ng Quezon City LGU at mga nanalong congressmen. Your business is our business. Pero ang sabi ni Chairman Tenco, para sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online na gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad ng PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaari i-check ng publiko sa nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o kaya ay magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link sa mga lisensyadong gaming platforms. At ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan nito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Your business is our business.
Sa ating balitang negosyo, ang DTI naglaan naman ng 1 bilyong piso para sa negosyo ng mga kababaihan. Balitang negosyo mula kay Sofia Gans. Sofia. Opisyal na inilunsad ng Department of Trade and Industry ang Women's Enterprise Fund para sa women-led micro, small and medium enterprises o WMSMEs. Ayon kay DTI Secretary Cristina Roque, ang financing arm ng DTI na Small Business Corporation ay maglalaan ng 1 billion pesos para sa programa at mag-aalok ng loans mula 30,000 pesos hanggang 20 million pesos. Ang mga interesadong WMSMEs ay maaaring mag-avail ng loan para sa kanilang business needs kabilang ang franchising, purchase order, financing, business expansion at recovery assistance. Kailangan lamang magsumite ng business permit, government-issued ID, proof ng bank account, mga litrato ng negosyo at iba pang kaugnay ng corporate documents kung kinakailangan. Samantala, nagsara ang palitan ng piso kontra dolyar noong June 27 sa halagang 56 pesos and 57 centavos kada US dollar. At iyan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Ito si Sofia Gans para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Miss Sofia Gans. At binabati natin ang head ng East Avenue Medical Center, si Dr. Troy Bakir. Ay, Dr. Troy Bakir, kayo pala ang head ng East Avenue Medical Center. Binabati ni Ray Nadar. Ayan. Basta mga pasyente natin, Doc, dyan sa East Avenue Medical Center. Ha? Sana po ay gumaling lahat ang mga pasyente dyan. At yan, nakabuhan natin palatuntuan ng break time. Ako po si Deo Macalma. Lakay, damdaming bayan pala. Ba yan? Damdamin ba? Lakay, Monday pa lang ha. Monday pa lang, di pa Friday. Binibiro lang kita. Ano ka ba? Tayo ay Best Public Affairs Program. Ayan. Tapos sinasabi mo para magkaroon din ng award yung break time. Sa bagay, meron na rin mayroon dati. Din naman Lakay. Ayun, sige na. Ito na. Break time to. Ito po si Sister L. Elaine Apit. Stay safe, everyone. God bless. Hindi na nabibiro. Buti alerto ka Monday pa lang kasi. Susunod na, Wonder Woman. Miss May Binauhan. Ang ating awardee ng Best Public Service Host ng Operation Tulong. Wala iba. May Binauhan. Bye-bye. Ingat. Stay safe. This time check.